Po. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay sumagyat na manalangin. Let's pray po. Dear Father God in heaven, Lord, thank you for this opportunity to serve thee and to give this message. May thou bless each one of us who will hear, and may thou bless me as well. Cover me to be an instrument of yours as I relay this message. Today we commit and lay it down everything. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Susuot ko lang po sa gitna sa lamig ko. Ayan, hindi pa po ako matanda, pero ayan, ang akin pong mata ay medyo nag-adjust. Ayan. Nagtanong po ako noon kung ano pong topic ang mayroon po o yung nababagay po. O baka po meron po kayong mga topic na sinusunod po sa inyo pong simbahan. Ngunit sabi naman po ni Sir Jerlan ay kahit ano. And then, kanina po, short story lang po before tayo start. So, nag-iisip po ako kanina kung ano po yung pwede kong maibahagi. That moment, nagpapa-exam po ako sa mga bata. Nag-message po si Sir Jerlan, and then ay sabi ko po sa kanya, or ang sabi ko po, siguro ito na yung time para tanggapin ko naman. But then, ano kaya yung sasabihin ko? And then, inopen ko po just this evening, habang papunta po kami dito sa church, ay nagtanong po ako sa kasama ko, and sabi niya, ito na lang daw po yung sabihin ko. So, always rejoice, pray, give thanks. So, I hope po ay may makuha po tayo dito po sa aking topic. Bago po ang lahat ulit, may dalawang pagkakataon po kung kailan po tayo nagiging grateful. Tuwing kailan po yung mga pagkakataon na nagiging grateful po tayo sa yun po, nagiging grateful tayo. Sabi po dito, ayan, 2 times to be grateful. Ang pinakauna po is when you feel you like to be thankful. Yun po yung first. Pakiwari ko, gusto ko maging thankful. So, thankful tayo. And then the second one is when you do not want to be thankful. Naniniwala po ba kayo nun? Kapag ayaw nyo o kapag hindi nyo gustong maging thankful kayo, nagiging thankful kayo. Okay? So, yun yung panahon kung kailan tayo dapat maging grateful. Next naman po, when we have a problem, we can do 2 things. Kapag may problema po tayo, may dalawa pong bagay na kaya po natin gawin o magagawa tayo. Ang number 1 po is to complain and murmur. Tama po yan. Nagko-complain po tayo at nagmumurmur tayo, di ba? Madalas po yan. And then, the second one is pray and thank God regardless of the circumstance. So, sino po sa atin ang ganun? May problema. I think, kung ako po ang tatanungin, kadalasan, noon po, ako po ay nasa number 1 talaga. Eto na naman, we as educator po, ganyan po yung laging na-experience. Exam na naman. Gawaan na naman ng quiz, gawaan na naman ng record, gawaan na naman ng exam. Eventually, hindi po siya natatapos, paulit-ulit lang. Ngunit sa ilang taon po ng akin pong pagtuturo ay darating po siya, ngunit matatapos lang naman din po iyon. Di po ba? So, paulit-ulit po tayo nagko-complain, paulit-ulit po tayo nagmumurmur, pero babagsak pa rin po tayo dun sa option number 2, which is magpe-pray pa rin po tayo. And thank God regardless of the circumstance. Ang sabi po dito is, the Lord Jesus is our strength and happiness, the great storehouse from which on every occasion men may draw strength. As we study Him, talk to Him, become more and more able to behold Him, as we avail ourselves of His grace and receive the blessings He proffers us, we have something with which to help others. So sabi po yan sa Our Father Cares 55. Alam niyo po yun, the Lord Jesus, ang sabi po dyan, is our strength and happiness. Siya lang po, di ba po, malimit natin sasabi, siya lang sapat na. Di po ba?
And as we study Him, talk to Him, become more and more able to behold Him, as we avail ourselves of His grace and receive the blessings He offers us, we have something with which to help. Kung ano po yung naibabahagi sa atin ng Panginoon, yun din po yung nababahagi natin sa ibang tao, at yung ibang tao, yun din po yung nababahagi. So, relay lang po yun, pass the message. Ganun. Ang sabi po dito, filled with gratitude, we communicate to others the blessings that we have freely given us. Di po ba? It is free. Binahagi lang po ito sa atin ng Panginoon, freely given unto us. And we should communicate unto others those blessings na nare-receive natin. Thus, receiving and imparting, we grow in grace, and a rich current of praise and gratitude constantly flows from our lips. Di po ba? If ever po, or pag palagi po na namumutawi o laging nangingibabaw sa atin pong buhay, ang atin pong bukang bibig, kundi yung pagpapasalamat palagi, di ba po, is may blessing din po eh. Hindi lang po tayo yung nag-give unto others, but nakaka-receive din po tayo ng blessing. And sabi po dito, the sweet spirit of Jesus kindles thanksgiving in our hearts, and our souls are uplifted with a sense of security. The unfailing and inexhaustible righteousness of Christ becomes our righteousness by faith. Sabi pa rin po yan sa Our Father Cares. Alam niyo po, sa panahon ngayon, kadalasan po na bukang bibig ng tao, aminin man po natin 'to sa hindi na po papuri at pasasalamat. 'Di ba po? Sa panahon po ngayon, eto na po naglalabasan na yung mga sinasabi nilang marites, 'di ba po ba? So, nakakalungkot man pong isipin, ngunit yun na po yung nagiging kalakalan ngayon ng buhay ng tao dito sa mundo. Which is, kung ang priority po sana natin ay yung blessing lang po na ibinibigay sa atin ng Panginoon, malamang sa malamang, malapit na po matapos sana ang gawain ng Panginoon na iniata sa bawat isa. Sabi pa po dito, let the fresh blessings of each new day awaken praise in our hearts for these tokens of His loving care. When you open your eyes in the morning, thank God that He has kept you through the night. Thank Him for His peace in your heart. Morning, noon, and night, let gratitude as a sweet perfume ascend to heaven. Alam niyo po, mga kapatid, katulad nga po ng sinasabi po diyan, as we open our eyes in the morning pa lamang po, 'di ba? Dapat ang palagi po nating iisipin ay yung papaano natin papasalamatan yung Panginoon. Sabi nga po, bilib po ako sa kanta na, when I wake up in the morning and I run out of bed. Alam niyo po yung kantang yun? I say, praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo na, nakakatuwa po yung kantang yun. Narinig ko na lang po siya ulit. At naawit lang po namin siya ulit nung pandemic lang. So, alam niyo po yun, every morning pagdilat po natin ng mata, it should be to seek God's presence and to give thanks to Him. Yun po yung pinakauna natin na dapat gawin. And ang sabi po dyan, thank Him for His peace in our heart. So morning, noon, night, let gratitude as a sweet perfume ascend to heaven. Wala po dapat tayong papalagpasin doon sa maghapon na yun. Sabi nga po doon sa story po ni Daniel, di po ba? Kung gaano siya kadaming beses na kumakain ng physical food, is doble po yung kanyang pananalangin sa Panginoon. So, ganun din po dapat. Kung gaano po tayo kadalas kumain, yun din po sana kadalas yung atin pong pananalangin. Kasi, prayer is the bread of our souls, di po ba? Marami po tayong, kung tutuusin lang po yung buhay pa lang po natin sa buong maghapon ay hindi pa sasapat para magpasalamat po sa Panginoon sa mga blessings na ibinigay niya po sa atin. Kaya alam niyo po yun, pag tayo mananalangin, huwag po nating madaliin. Dapat po nating taimtim na ipanalangin at ipagbigay pasasalamat po sa Panginoon those blessings na atin pong na-receive. And then, ang sabi pa rin po dito, the angels of God, thousands upon thousands, guard us against evil and press back the powers of darkness that are seeking
our destruction? Have you not reason to be thankful every moment? Thankful even when there are apparent difficulties in our pathway. So sabi pa rin po yan doon sa Our Father Cares. Sabi po dyan, di ba? Thousands upon thousands, guard us against evil, press back the powers of darkness that are seeking our destructions. Marami pong bagay na nakakapag-hinder sa atin o nakakapagpaliban. Nagba-block sa way natin na para magpasalamat. Ako po, ina-admit ko na may mga times po na since na-answered na po yung prayer ko, hindi ko po alam sa paanong kadahilanan na bakit parang nakikita ko yung sarili ko minsan, bakit hindi na ako nagpe-pray? Bakit hindi na ako nananalangin? Di po ba? But ang sabi po dyan, have we not reasons to be thankful every moment? Di po ba? So, nag-struck po talaga to sa akin yung message na to na, oo nga pala, di ba? Simpleng hangin, simpleng imulat mo lang yung mata mo, yung mga blessings na binibigay sa atin, even the smile that we have received from those people na makakasalubong natin, di ba po ba? It gives us 1,000 reasons to be thankful for every moment. Di po ba? Kaya, ang sabi po ulit sa atin, we are reminded to always rejoice, pray, and give thanks. Okay po? And now, sabi po dito, oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works. Sabi po yan sa Psalms 105 verse 1. Meron po ako ditong tatlong bagay o tatlong puntos bago po ako magtapos na gusto pong ibahagi sa inyo regarding po sa pagbibigay or giving thanks sa atin pong Panginoon. The first one is give thanks in joy. Paano po ba tayo nagpapasalamat? Tayo po ba ay nagpapasalamat na dahil kailangan lang? Di pa po? Ang sabi po dito sa Luke 17 verse 11 to 19, mababasa po natin doon the story of 9 lepers that Jesus heals. Actually, that was 10. But remember the story, the 10 lepers, yung 9 ay umalis. Actually, lahat sila po umalis. Pero, yung isa, siya lang po yung nag-turn back o bumalik para pasalamatan yung atin pong Panginoon. So, ang sabi po dito, I am more like those 9 lepers, di ba? Tayo po kadalasan, o ako na lang po, hindi na po ako lalay. Kadalasan po, kasama ako dun sa siyam. Di po ba? Hindi ako masyado nakakapagpasalamat. O sa mga simpleng bagay na pinagkakaloob po ng Panginoon, hindi po tayo nakakapagpasalamat. Tama po ba? How quickly I turn from God, hands still open from receiving what He has given me, I run from the source of blessing without pausing to thank God for the joy He gives. Sabi nga po, today is a day to turn my eyes toward God, the giver of each good gift. Hindi po ba? Napag-isip-isip nyo rin po ba to? Sino po ba tayo dun sa 10 kitongin na pinagaling po ng Panginoon? Are we belong to that 9 people who just walk away? Or are we the one na nag-return din po kay God to say thank you? So, alin po tayo doon? The next one is, sabi nga po dito, ingratitude closes the heart. When the 10 lepers came to Jesus for healing, He bade them go and show themselves to the priest. Di po ba? Inatasan sila, sige go, humayo kayo. Di po ba? Ganun yung sinabi. And on the way, they were cleansed, but only one of them returned to give Him glory. The others went their way, forgetting Him who had made them whole. How many are still doing the same thing?
Ilan pa po ba sa atin ang ganito din po? The Lord works continually to benefit mankind. He is ever imparting His boundaries. He raises up the sick from bed of languishing. He delivers men from peril which they do not see. He commissions heavenly angels to save them from calamity. Tama po, di ba? Lalo na ngayon sa Pilipinas, ilang bagyo na po yung dumaan at may mga darating pa po. Pero patuloy pa po tayong pinoprotektahan ng Panginoon to guard them from the pestilence that walketh in darkness and the destruction that wasteth the noonday. Di po ba? Sabi po yun sa Psalms 91 verse 6. But their hearts are unimpressed. He has given all the riches of heaven to redeem them, and yet they are unmindful of His great love. But their ingratitude, they close their hearts against the grace. Nakakalungkot po dahil wala man lang pong kalahati na bumalik sa Panginoon para magpasalamat. The second point is, or the second one is, give thanks in suffering. Again po, the first one, give thanks in joy. And then this second one is give thanks in suffering. Hindi lang po tayo dahil magpapasalamat tayo dahil masaya tayo. Hindi tayo magpapasalamat dahil kailangan natin magpasalamat. Di po ba? Kundi also magpasalamat tayo kasi may nararanasan tayong pagsubok. Ang sabi nga po dito, have we not reason to be thankful every moment, thankful even when there are apparent difficulties in our pathway. And then, sabi po dito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning. Sabi po yan sa 1 Thessalonians 5 verse 8. And this command is an assurance that even the things which appear to be against us will work for our good. Alam niyo po, hindi ko po may tatanggi, ako din po ay nakakaranas. Kung suffering lang po, talagang suffering talaga. There are times talaga na dumadating po sa buhay ng tao na sobrang nagsasuffer tayo. But you know what, in that kind of suffering, natutunan ko po, ako personally, natutunan ko po na ipagpasalamat yun sa Panginoon. Bakit po? Kasi dahil po doon, natututo ako. Or dahil po doon, alam ko na po yung mga or alam ko po na yun yung kaparaanan ng Panginoon nung pagmamahal niya para sa atin is tinuturuan niya po tayo in a hard way. Ang Panginoon po hindi po siya instant eh. Nagbibigay po siya ng mga pagkakataon kung saan tayo ay matututo tayo kailangan. Pag instant niya po binigay yun, hindi po agad tayo. Alam niyo po yung sa amin po kapag magtuturo kami, mabilis. Mabilis din makuha ng mga bata. But sad to say, mabilis din nila malimutan. So, he teaches us in a hard way. That's why, yung hardship na yun na nararanasan natin, doon tayo matututo. At dahil doon sa hardship na yun, yun yung talagang tatatak sa isipan natin. Di po ba? O, alin po yung mas natatandaan ninyo? Yung mga instant na nangyayari or yung mga hardship na nararanasan natin? Siyempre, di ba po, mas more on yung mga sufferings natin. So, let us give thanks through those suffering na meron. The third one, ang sabi po dito, give thanks in sorrow. Hindi lang po dun sa joy, hindi lang sa suffering, pati po sa sorrow. Alam niyo po ba, yung kwento po ni David, ang sabi po dito, David recounts his struggles. He says, my eye is wasted from grief, my soul and body also. In the pit of grief, David turns his grief-stricken eyes to God. Sabi niya po dito, but I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you, and work for those who take refuge in the sight of the children of mankind. Sabi po yan sa Psalms 31, verse 14 and 19. Alam niyo po si King David, you know the story of King David, right? And then, a lot of things happened to King David, but you know what? What makes him next to God's heart is yung being thankful. Naging thankful siya in every circumstances. Di po ba? Nag-umpisa siya ng mababa, natapos siya ng talagang magiting
matanyag, nasa itaas. Ngunit above all things, ang Panginoon yung inuuna niya. Yes, nagkasala si King David, but in everything or in every circumstances, here is King David. Papakumbaba, nananalangin, nagbibigay papuri sa Panginoon, and nagpapasalamat ng buong-buo sa kanyang kaloob. That is King David. And yun din po sana yung atin pong na-experience. Next po, fourth one is give thanks in wondering. Ayan, sorry po, may additional po palang dalawa. Bale 5. Give thanks in wondering. So there are wonderings we bring in ourselves, like the children of Israel. Natatandaan niyo po yung story ng mga Israelita during their journey in the wilderness. We sin and we lose faith. Tama po ba? We are just Israelites. As we wander in this world, this wandering is for our discipline and correction. Sometimes we wonder because God hides the path. And in those times, we keep our eyes on Him for direction. Di po ba? Nagwa-wonder tayo, minsan nalo-lost track tayo. But alam niyo po yun, just like the story of Israelites, hindi po dapat tayo maging katulad ng mga Israelita na palagi na lang, okay, gumagawa ng masama, gumagawa ng masama, gumagawa ng masama. So, dapat po, in every circumstances, we should be, alam niyo po yun, we should be in the presence of God with a thankful heart as we wander on this earth. Diba? Ang hirap po, mahirap. Walang madali. Ngunit, sa atin pagwa-wonder, habang tayo naglalakbay dito sa atin pong sanlibutan, sana ay yung atin pong papuri at pasasalamat sa Panginoon ay hindi nawawala. And ang sabi po dito, give thanks in plenty. Alam niyo po yun, not just enjoy, not just in suffering, not just in sorrow, in wandering, but also give thanks in plenty. Alam niyo po ba yun? And as we head into a season of give me, di ba? Lagi na lang, please Jesus, may you give me, give me, give me, di ba? Palagi tayong ganun. And it is essential to pause and see our plenty. So, malamang po, meron po dito siguro sa inyo na I have, di ba? I am in my life where I am in full. Di ba? Ganun po tayo. But sana sasabihin natin din, yes, my life is in full. My heart is full as well. My house is full. My pantry is full. My driveway is full. My eternity is full. Alam niyo po, lahat ng aspeto ng buhay ko, lahat 'yun punong-puno. 'Di po ba? At dahil sa punong-puno na po lahat ng aspeto ng buhay natin, we should bring back all the credits, all the glory, and all the praises back to Him. Bakit? Hindi po tayo yung gumawa o hindi po tayo yung dahilan kung bakit may mga bagay po tayo na meron tayo ngayon. It is God who give us everything, and it is God who will still give us those blessings na kaya niya pa pong ibigay sa atin. Tama po ba? Ayan. So, sa lahat po ng atin pong gagawin, dapat po tayong magpasalamat. Sabi din po ni King David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. You prepare the tables before me, my cup overflows." And last, ang sabi po dito sa Psalms 23, the last verse is, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Sabi po yan sa Psalms 23. Alam niyo po, I like this chapter. Bata pa lang po ako, yun yung tinuturo sa akin ng papa ko, ng mama ko. The Lord is my shepherd, I shall not want. 'Di ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng I shall not want? Sa may mga anak po dito, naturo na po ba natin sa ating mga bata? The Lord is my shepherd, I shall not. Why we shall not want? Kasi He is the one who will give everything, 'di ba? Sabi nga dito, you prepare a table before me and my cup overflows. Di po ba? Nabanggit po yun ng atin pong Good Shepherd, ng atin pong King David, di po ba? And why should we?
So we should always, or we should also be thankful no matter what. In emptiness or in plenty, dapat po tayo na magpasalamat. According nga po dito sa The Ministry of Healing, sabi po dito, express gratitude for the blessings you have. Show appreciation of the attentions you receive. Keep the heart full of the precious promises of God, that you may bring forth from this treasure words that will be a comfort and strength for or to others. This will surround you with an atmosphere that will be helpful and uplifting. Let it be your aim to bless those around who? Around us. Di po ba? Dapat ang i-aim natin is to bless others. Hindi po tayo magbe-bless through giving lang. Di po ba? Not, ay, teka lang, walang laman yung bulsa ko. Not just through financially, but also by those simple words, by those blessing na na-receive natin sa ating Panginoon, dapat yun din po yung mamumutawi sa ating mga bibig. Dapat yun yung sasabihin natin. Blinas ako ni God, di ba? So, I will also bless you. Alam niyo po yun? Naranasan niyo po ba yun? Na you bless others because God blessed you? Well, sana po ay talagang na-bless po tayo. And then sabi nga po dito sa 1 Thessalonians 5 verse 16, rejoice, always pray continually. And ang sabi pa po dito, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of Jesus, or this is the will of God in Christ Jesus. Mga kapatid, sa gabing ito, marami man pong bagay na hinaharap tayo. But let us continually remember that God loves us and that we should give back all the praises and thanks to God. Our toughest situation can turn out to be a blessing in our lives. Naniniwala po ba kayo dito? Ayan, ako po naniniwala dito. Yung pinakamatindi nating suliranin, minsan yun pa din yung nagiging matindi nating blessing. Di po ba? So, dahil po doon, let us choose to thank and praise God. Patuloy po natin na pasalamatan at purihin ang ating pong Panginoon. Again and again, sana po hindi nyo malilimutan ang akin pong sinasabi ngayon. Mga kapatid, let us always remember to rejoice, to pray, and to give thanks to God. So, according po yan sa 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. And panalangin ko po na patuloy din po natin o patuloy po ang pagpapala ng ating pong Panginoon ang mapas sa bawat isa. Gayon din naman po, maging pagpapala din po tayo sa mga tao na nasa paligid natin at maging pagpapala din po sila sa atin. Nawa po ay na-bless po tayo. Muli po, good evening and happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath, Ma'am Joy. Sana po hindi niyo malilimutan ang akin pong sinasabi ngayon.